Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. At ganoon din po sa mga intensyon na lahat nakasapit ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes na ikalawang linggo sa karaniwang panahon at kapistahan ng Ina Poon Bato. Ang ating pagdiriwang ay pauunahan po ni Reverend Father Arlo Yap, SVD. At ang ating mga lektor na sina Sister Maya Romulo, Sister Tess Gallardo at Sister Franz Cruz. Magsitayo pong lahat. Dihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumayo. Lakas ang iyong sagot, at isinsumayin nyo rin, paparinig natin sa ating makapanalig na katuwa sa Radyo Veritas, na napakarami nyo dito ngayon sa ating studio. Okay? Sumayin nyo ang Panginoon. O, diba? Dami. Tama-tama po sa ating misa ngayon, yung ating ebanghelyo, ay patukol po doon sa papagaling sa mga may sakit. At sa bandang huli ating mga talata, nagpalaya si Jesus ng mga demonyo at binibinan niya na huwag siya ipagsabi kahit kanino. Ano ang implikasyon ng pagpapagaling ni Jesus sa araw na ito sa buhay natin? Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog muli sa Panginoon. Kaya nga minsan paghahanda sa misa, nagsisimula sa pag-amin ng ating mga pagkakasala. At yung biyaya na kanyang pagpapatawad is more than enough for us to prepare ourselves for the Eucharist and the liturgy of the Word. Let us now pause silence. Let us ask God's mercy. Let us ask His forgiveness. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawal sa ating makasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung ganon, ang dakilang saserdote, makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan.
Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak. Banal, magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya't kailangan ang ating dakilang saserdote ay meron ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng mga nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na tinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa kasahuarang ipinakita ko sa inyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais ko'y sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sila'y lumalapit, sa'yo'y dulutan ng bigay at galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang puon ay dakila, nang nangkahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayinyong Panginoon, At sumayin niya rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng napakaraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din doon naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa bayan ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang banggang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw,
ikaw ang anak ng Diyos. At nagpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Siguro po may mga may 5 beses nabanggit yung katagang saserdote. Sa English translation po, pagbabasahin niyo po, yung Jesus daw po Jesus as priest, pare. Gusto pa alam sa inyo na yung saserdote at ang pagkapare, pareho. Okay? Ang saserdote at ang pagkapare po ay pareho. Babanggitin ko po ilang mga talata patungkol sa mga saserdote. Opo. Ito yung binasa kanina. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya kailangan ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding iahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog na makaloob ay sa kautusan. Doon pala sa mga talatang yun, mga 4 na beses kang binanggit ang katagang saserdote. Again, in English translation, it's about priests. Pare. Bakit ang katagang saserdote? Bakit? Ang katagang saserdote po ay meron 2 ibig sabihin, na 2 katagang naging isang kataga. Sacer, meaning banal. Dote, sa Latin, ay yung ginagawang banal o yung bagay na napapabanal. Okay. Kung talasasin po niyo ang ating unang pagbasa, si Jesus, pinagiging banal yung mga gagawin niya. So, anything na ginawa niya ay pinababanal niya. Kaya, sacer o sakra o sacred, magkakapareho yan. Sacred mean banal. O sakra, sakramento. Okay? Sacer, pare-pareho silang root word tungkol sa pagiging banal. Now, making things holy. Kaya pala, ang pagkapare, kung tutusin, sa aming ministry, we make things holy. Kaya pag meron kayong inilapit, Father, paspasan mo naman yung aking rosary. We make that rosary holy. Okay. At higit sa lahat, yung pinakatugato ng pagkapari namin, when we make the Word of God holy by our liturgy of the Word, and most of all, when we make the bread and wine holy in consecration, pati maging dugo at katawan ng Panginoon Kristo. So doon umiikot ang pagkapari. Siya sabi, saserdote. Now, there are 2 main things sa ating first reading today bilang saserdote. 1, tagapamagitan siya. Tagapamagitan between Him, Jesus, and His Father. Second, making things holy. Kaya yung pagiging tagapamagitan ni Jesus, binanggit sa unang talata. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya ay nabubuhay magpakilaman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdote makakatugon sa ating pangangailangan. Siya banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at pataas pa kaysa kasangkalangitan. Meaning,
Si Jesus bilang sacerdote, siya yung tagapamagitan sa natin sa Ama. Bilang pare. The same thing, yung pagkapari ko, ganun din po. Kami ang tagapamagitan ninyo ng simbahan sa Ama. That's why we are called sacerdote. Okay? Second, sa pangalawang yugto na ating pagbasa, si Jesus din yung nagpapabanal. Merong inihahandog, at yung handog na yon, pinagiging banal niya. Kaya yung pangalawang talata po, yung pangalawang yugto ng ating binasa, tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng makaloob at mga hain. Sa madaling salita, yung pagiging saserdote ng Panginoon Kristo, naghahandog siya. At yung handog niyang yun, pinagiging banal niya. Therefore, sa pagkapari ko, just like any other priest ordained by the church, dalawa lagi ang kanyang tungkulin bilang pari sa kanyang ministry. Una, maging tagapamagitan sa Diyos. Kaya you ask us always to pray for you. Pangalawa, to make things holy. Haghahandog tayo sabay-sabay sa isang misa at yung handog nating alak at tinapay ay pinagiging banal by virtue of our ordination that bread and wine become the body and blood of Jesus. That makes our priesthood. Now, kahit na pa anong klaseng tao, walang makakapalit sa pagkapari ng pari. Bakit kanyo? Ikumpara nyo kami sa mga pastor. Magagaling nga magsalita ang mga pastor. Pero huwag naman sabihin wala namang magaling magsalita sa mga Katoliko. So in other words, kung sa bagay, magaling sila siguro mangaral. Pero meron din mga Catholic priests na magagaling mangaral. Ayoko naman magpresenta kasi baka masabi, mayabang ako. Ayoko magpresenta. Pero sinasabi ko lang, may mga Katolikong pare magagaling. But, kung meron sila, meron din tayo. Pero meron tayo, wala sila. Bakit? They cannot consecrate yung tinapay at alak. They cannot consecrate paging banal ang alak at tinapay na inihandog sa misa to make it body and blood of Christ. They cannot. Second, they cannot bless. Alam niyo ba yung blessing na sinasabi? Sabi nga na isang kaibigang pare, alam mo Arlo, di ko rin maubos maisip eh. Tayo mga pare, minsan may lalapit na say, tubig. Father, paspasan nyo nga yung tubig na ito para magamit sa bahay. After prayer, and I bless this water in the name of the Father and of the Holy Spirit. Simple-simple lang. Maglalagay ng sign of the cross yung pare doon sa tubig. Simple lang, sabi niya. Pero yung mind ng pare at yung grace of God na ginamit ng Diyos para doon sa pare, pagbabasbas niya, makes that water holy water. Sabi niya, tamo Arlo, kahit tayong mga pare, bisa winawas-iwas nga lang na gano'n. Pero wag ka. Pag may inalihan ng demonyo, may hawak holy water, inalihan. Meron kong hawak holy water. Subukong basbasan. Kahit di kayo pare, napasa yung water na napasbasan ng pare. Basta makulang sikan lamang ng tubig. Gumaganon yun. Oh. Magkano ng holy water, baka nga meron nga dito. Kaya sumasok, yung holy water nga, baka meron dito inaalihan demonyo dito. Baka may inaalihan ng demonyo. Okay. O gusto nyo rin ng mga yan. Isipin mo, bakit nga ba? Even any other exorcist sa buong mundo, wala makakapantay sa isang exorcist na pare
na may hawak ng holy water. Wala. Kahit pa may Iglesia ni Cristo, I know for one, Iglesia ni Cristo somewhere sa Mindoro, Occidental, hindi nila mapagaling. Alam, hindi nila may Iglesia ni Cristo sa simbahan ng mga sa simbahan ng Katoliko. Doon pinapray over sa pare. I know for sure, this happened about 1985, 86 yata, sa Mindoro, sa Blayan. Kinikwento sa San Jose, mayroong inalihan. Sabi nila, simbahan ng mga Katoliko. Okay? Nagre-ready na kayo, baka manggulta naman ako, ha? Bakit ko sinasabi? Yung priesthood sa pagkapari, hindi mo pwedeng palitan. Kahit na pa, aminin ko, hindi lahat ng mga pare mababait. Ayoko rin magpresenta, baka sabihin na mayabang ako. Okay, hindi lahat. Di ba, sister, di ba? May mga pare masungit, yung parang laging dinadatnan. May mga pare mahabang pasensya. Okay, pero kahit na pa, basta ang pare tumuntong sa likod ng altar, sa harapan ninyo. Kaya nga yung doktrina, tama eh. No matter how unworthy we are, once sinabi ng pare, because of the vision of our ordination, we can make sacred, sacerdote, yung alak at tinapay to become His body and His blood. Okay? Now, this is Jesus sa first reading. Pagdating sa ating gospel, si Jesus nagpapagaling. Kaya pala, ang bawat pagpapagaling ni Jesus makes that person holy. Okay? Therefore, kung sakasakaling may nakatanggap ng healing sa inyo, gumaling, make yourself holy. Kasi pinagaling ka ng pananampalataya. And, kung sakasakali, pipila ka for healing, huwag kang manggugulan sa pila. Correct. Because kahit na pa, meron kang intensyon gumaling, doon pa lang sa intensyon mo, okay naman sana, kapanalan yon. Pero yung gagawin mo, panggugulang, paano ka gagaling? Pag si Father Fernandez Juarez, may mahiling, ang daming tao. Nung araw si Father Corsi de Gaspi, si Father Diwani, maraming gifted eh. Isa pang gifted si Father Momoy. Father Falier, ang dami. Si Father Momoy, kakatuwa, nagpaano ko sa kanya eh. Kasi si Father Momoy, ang gift naman niya, yung X-ray. X-ray. Meron siya X-ray. Kakapangilabot nga po. Kasi, weeks ago, sinamahan ko ng mga kaibigan ko eh. Ng mga pasyente. Sinamahan ko eh. Ako naman, di ako magpapatingin. Nagpatingin na rin ako. Sabi sa akin, naku, Father, sabi sa akin, fat and liver ka. Ganun. Medyo lang naman, sabi sa akin. Tapos sabi ko, Father, na hip replacement ako. Pinagilid niya akong ganyan. Tinignan niya. Oo nga, hip replacement. 3 nga tornilyo mo rin sa hip mo. Bay, tama. 3 nga tornilyo ko. Yung isa nga maluwag na eh. Oo, tama. Alam nyo, yung mga assistant si Father Momoy, yung dinibili ng ka pagka malalapit ka kay Father Momoy, pag healing, bawal magrelo kasi nakakasira siya ng may baterya. Totoo. In other words, maraming gifted. But the thing is, these priests, God gave them gifts to make other people healed and become holy. Therefore, pagiging banal ng kanilang mga ginagawa. Now, kung may mga kaparian, may tayong inang poong bato, who in turn will protect us. Nagtataka ko bakit poong bato? Ang alam, kasi may bato. Mami, paano palalambutin yung bato? Paano? Bato,
Palabot. Bato. Okay. Pero yung puong bato, ang inis ko lagi, bakit puong bato? Yung muog nung araw. Muog. Nakit sa... Okay. Papaliwarin ni ate. Ang pangalan ni ate? Modi Manuel po. Ang history po ng Inapo ang bato, nung pong time na nagkaroon ng tagtuyot sa Zambales, meron pong mag-asawa na sa gutom nila, sinabi nung asawang babae na, Jadig, pumunta ka sa mga suka, sabi ganon. Tapos, mga ngaso po, manghuhuli siya ng hayop, usang. And then tapos po, nung hindi sila makakita, nakatulog siya sa pagod dahil po tagtuyot, yung po mga dinadaanan niya, nagkakrak yung mga dahon dahil tuyo lahat. Ang ilog, tuyo, ang mga kahoy, walang ano, dahil nagtuyot na nga po. And then sa pagod niya, nakatulog siya. Nung nakatulog na po siya, may tumawag sa kanya. Sabi, Jadig, Jadig, iuwi mo ako. Dalhin daw siya sa bahay. Tapos po, ang ginawa ni Jadig, kinuha yung imahen. Nakita po merong imahen na nakalilok na nakalagay doon sa batuhan. Tapos po, nung pagkakuha niya, inuwi sa kanila, yun ang pong asawa niya, nagsisigana ng apoy, nagpapaapoy na para doon sa hayop. Nung makita po yung ang hawak ni Jadig, yung imahen, nagalit po yung asawa, ibinalibag siya doon sa apoyan. Ang nangyari po, yung bahay nila nasunog pati. Tapos yung pong mahal na birhen, hindi nasunog, nagningning pa siya, nag-aliwalas ng ano. Yung po ang istorya noon. Tapos po, ang ginawa ngayon ni Jadig, sinabi na, siguro ito ang padala sa atin ng ating mga ninuno para siyang sambahin. Hindi yung araw, hindi yung buwan, ganun po. Tapos nilagay uli siya doon sa lugar na kung saan siya nakuha. Sa batuhan uli siya inilagay. Magbuhat po noon, nagkaroon ng plentiful na ang harvest nila. Tapos nagkaroon ng tubig ang ilog. Nagkaroon na rin ng dahon yung mga puno, yung mga halaman. At nagkaroon din rin isda na kanilang kakainin. Yun po. Marami po salamat. Salamat. Ate Modi, anong apelido nyo? Ista? Manuel Calo Ista. Modi Ista. Modesta. 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 Okay. Okay. Tignan nyo. Si Mama Mary, siya nagdadala ng biyaya. Amen. At siya rin tagapamagitan. Okay? At anuman ang prayers natin, inihandog niya sa Ama sa Langit. Okay. Bakit? Bakit meron siyang ganun? Because he's our Blessed Virgin Mary, who would say, Behold, the handmaid of the Lord, be done to me according to your word. In simple term, handa ako naririto upang sundin ang loob mo. Ulitin po natin. Handa akong naririto upang sundin ang loob. Come to think of it. Behold, the handmaid of the Lord, be done to me according to your word. Sa Tagalog, Akong naririto upang sundin ang loob. si Ma'am Mary, ganyan kanyang pag-uugali. And she can make things holy. Because of such surrender to the Lord. In other words, hindi man kayo mga pari. You can make things holy when you say, handa ako narito upang sumiloob mo. You can make things holy. That is why, yung ating gospel today, inacknowledge niya ng mga demonyo, mga masamang espiritu. At sabi, ikaw ang anak ng Diyos. Pagka sinabing, handa ko narito upang sundin loob mo, indirectly sinasabi mo, kasi ikaw ang aming Diyos. Ikaw, Jesus, ang anak ng Diyos. At handa ko narito upang sundin loob mo. You don't have to be ministerial priest like me. You don't have to be a healer like Father Suarez, Father Falier.
And others, you don't have to. You don't have to be. Pero pag sinabi mo, handa ako narito upang sundin loob mo, you can make things holy. Ihandog lang natin sa Diyos ang ating makalooban and the Lord and make it holy for each and every one of us, especially for those who would say, handa ako narito upang sundin loob mo. But friends, meron kayong mga intensyon. Yung intensyon nila, ihandog natin sa Diyos. Sa tulong ng ating inang Birheng Maria, na nangunguna lagi sa atin, behold, the handmaid of the Lord, be done to me according to your word. Dahil doon sa salitang yon, nag-anak siya ng Jesus. For you and me, especially for you na hindi mga paring ministerial priests, you can even say, handa ako narito upang sundin ang loob mo. Then, you can make your intentions, you can make things, and you can even make your family holy. If you just say, handa ako narito upang sundin ang loob mo. Just like any other sacerdote, make things holy, especially within your family. Pagsitayin na pong lahat. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pangako, katawan at kaluluwa, sa pagkahilingan at sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Bagkus, higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nilang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kaninang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa na natin sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapanalig natin may kaarawan sa mga araw na ito, sina Ray Toma Cruz, Toby Bartolome, Matt Fabre, pasalamat din po sa tagumpay ng SBD Central Province Assembly sa Tagaytay noong Monday, Tuesday, at Wednesday, na kung saan mga may gitna 150 mga SBD na parit, mga brothers, and nagpipon-pipon. It was an annual assembly ng mga SBD. Para rin po sa mga petitions po, ay mentions po na makapanalig, lalo na Father Jerome Cruz, families of Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Mendoza, Oro, Antiquin, Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Lipsi Huko, Tony Malabanan, Heidi, Esther, Mines, Sonia, Chit, Wilma, Tess, Terry, Franz, Homer, Marivic, and MJ, Melvin, Agnes, Peaches and Long, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Corinne Perez, Dolly Alano, Ed, Tom, Dante, Tams, Christy and Cheska, Cynthia Gallardo, Romel Pangilinan, Nars, Father Troy, OFM Capuchin, Nene Suakot and Friends, para sa kagalingan po ni na Rica Aldaba, ni Bernard Rosing David, Vincent Apple, Mary Rendor, Tita Glo Cabrera, Lete and June Hongko, Arvin Bartolome, Dolly Caseco, Lodi Tayaw, George Lin, Carlos Cañaveral at Dinto de Guzman, manlahan tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Parang Jesus, ikaw ang aming dakilang saserdote, aming ginagamit yung pangalan ninyo, Panginoon, alang at para patungo sa Ama, upang dinggin ng Ama at ihandog ang aming makahilingan sa Kanya. Sa iyong pangalan, Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo
sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Malayan kayo mga kapatid, upod ng paghahain natin, kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Pagdatasal ngayon ng pare, ang saserdote, pagdatasal yung mga handog, hindi lang yung alak at tinapay, kundi pati yung mga inihandog na yung love offerings. Para ano? To make your love offerings holy. Especially sa mga nagbigay, to make your love offerings holy sa inyong pagkabuhayan. Ama ng lumikha, ipagkaloob mong marapat at ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mo nag-alay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay nga marapat at aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang namin ang anibersaryo ng pagkakatagpo sa ating inang buong bato sa Sambales. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ngayon, bilang tagapamagitan, ihahandog natin yung alay natin, tapos sa diwa ng ordinasyon ng pagkapari o saserdote, napapaging banal ang ating makaloob. Ang maraming banal, ikaw bukulan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, tumang para sa aming maging katawan, tugon na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang mister natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalan namin siya tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ay kakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang mga simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mga may sa pag-ibig, kaya sa ni Pope Benedict, honesan ang mga obispo at tanang kaparian. Alahan naman ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asilay muling mabubuhay. Din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaya sa namahal na Birhing Maria, Nainay ng Diyos,
Kaysa naman po sa lahat ng mga banal na namudit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dasasalin ang panalangin tinuro sa atin ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para rin sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinili namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkuloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iluwi sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ni Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon si Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayin rin. Kahapon yung Ebanghelyo na kung si Jesus ay may pinagaling at sinabi, stretch out your hand. Diba? Kaya kung sinong gustong gumaling, stretch out your hands sa langit. Yan. Stretch para gumaling. Yan. Pangalawang stretch ng kamay, yung iabot mo sa sarili mo, yung kamay mo, stretch out your hands sa iba. Okay? Pagpapaspas ka, God bless you, peace be with you, you're actually stretching out your hand para gumaling ka. Okay? Say, God bless you, and peace be with you. Bless you now. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito si Jesus, ang dakilang saserdote, nagpapagaling ng mga may karamdaman, at pinagiging banal ang kanyang bawat gawin sa buhay sa sanlibutan. At siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan. Mapapada mo ito tinatawag si piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapatulog po kami sa madre kasama natin dito. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Magagalak na awit na ang papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagtatangkulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong
dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakanta. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit ako, Magstayo po, prayer to Our Lady of Inapoong Bador. O sweet and gentle Lady, Immaculate Mother of God, we chose you this day to be the Lady and Mistress of our home. Guard her, Mother, from heat, fire, earthquake, lightning, typhoon, and tempest from heat. Protect you. Pray for us to the Almighty God, that He may live in His service and remain faithful to His promise and impart His life and His grace. Amen. Our Lady of Inapoong Bador. Manalangin tayo. Maraming papagmahal, padaloy mo sa amin ang batis ng Espiritu na iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kaming pagbuklurin ay magkais sa pananalig sa iyo sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. I'd like to thank Sister Herminia, FMM, assigned po siya sa Jerusalem. Wow! Sa Holy Land. At saka si Brother Atan, opo, Atan. In short, Atanasio. Opo, salamat Atan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalanawakan ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, huwag kayo mapayapa. Salamat sa Diyos! Maraming salamat po kay Father Arlo sa kanyang pangunan sa pagdiriwang ng Panalamisa at sa ating mga lektor na Sister Maya, Sister Tess at Sister Franz. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating isa ngayon, maraming salamat din po. Ganon din po, maraming salamat sa ating sponsor na sina Vic and Modi Manuel and family. Ako naman ang iyong kapanalig pong Berberay. Kasama po si Ate Susan, si Ray at si Nico na bumabati ng magandang hapon. Sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig. Misa sa Veritas was brought to you by Santa Rosa Business Park. Looking for a place in the South to let your business thrive? Santa Rosa Business Park is just a place for you.